Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 371 Hayaan siyang ipaglaban ako. 3 tao ang nakasakay sa isang Jeep Wrangler at direktang lumipad noong umagang iyon para sa destinasyon ng Clan Grand Competition, na Crinford, na matatagpuan sa loob ng Nadeng State sa hilagang kanluran ng Prayosha, mahigit 2,000 kilometro ang layo. Dahil may dalang malamig na sandata si Savannah, hindi sila makasakay ng eroplano at kailangang magmaneho ng malayo. Habang nasa daan ay hindi masyadong nagsalita si Ricardo kay Savannah o kay Sophie at tahimik lang na nakahiga sa backseat habang nakapikit. Hoy, simula ngayon hindi na ako tinatawag na Savannah. Call me Callum Graham. Tandaan mo yan. Huwag kang madulas sa harap ng iba. Get it? Inutusan ni Savannah si Ricardo mula sa passenger seat. Ang kanyang tono ay hindi maganda at nagdadala ng isang hangin ng pagpapakumbaba kay Ricardo. Naiintindihan ko, young Master Callum. Bahagyang tumango si Ricardo at walang pakialam na tumugon. And also you're not called Ricardo anymore. It's now Landon Graham. Is that okay? Dagdag ni Savannah. Sa parehong apelyido. Napangisi si Ricardo at hindi napigil ang asarin siya. Malamig na ngumuso si Savannah, kunwari lang. Anong ibig mong sabihin dyan? Nagmamataas ka. Marahil ay dahil minsang sinubukan ni Matthias at Raul na makipag-matchmake sa kanila noon, minsan ay nag-o-overthought ang genius girl na ito tungkol sa kanyang sarili at kay Ricardo. Pakiramdam niya ngayon lang ay nililigawan siya nito sa mga sinabi nito. Ricardo chuckled softly then shut his mouth out to make any more trouble for himself since he noticed she don't very like him at this point. Sa pagkakataong ito ay bahagyang umubo si Sophie na nagmamaneho saka tumingin kay Savannah, Callum, huwag kang bastos kay Mr. Willis. Mula sa mga salita ng patriarch ng pamilya, nalaman ni Sophie na si Ricardo ay maaaring inapo ng isang malakas na puwersang militar, kaya natakot siya na masaktan sila ni Savannah. Anong kinakatakutan mo? Nagkibit balikat si Savannah, mukhang walang pakialam. Pagkatapos ng isang araw na pagmamaneho, dumating sila sa kabisera, Blaze City, sa Nadeng State ng gabing iyon. Sophie, hanap tayo ng hotel na matutuluyan ngayong gabi, ha? Pagod tayo sa pagmamaneho buong araw, sabi ni Savannah, malamig na sumulyap sa backseat at palihim na sinabi, may mga taong walang modo. Kanina pa siya nakahiga doon. Natutulog buong biyahe. Kahit na para sa mga magsasaka, ang patuloy na pagmamaneho ay maaaring nakakapagod, kaya sina Savannah at Sophie ay humalili sa pagmamaneho sa paglalakbay. Umupo si Ricardo sa likuran, mukhang relaxed at ninanamnam ang tanawin sa daan. Halatang hindi ito bagay kay Savannah, na lalong naiinis sa kanya. Hindi siya pinansin ni Ricardo na nagkunwaring walang narinig. Dumating sila sa Silverlight Hotel sa Blaze City bandang 6:00 ng gabing iyon. Pagpasok pa lang nila sa lobby ng hotel ay may lumapit sa kanila na grupo ng mga tao. Sa harapan ay isang matandang lalaki na may kulay abong buhok na mukhang nasa edad 70. Sinundan siya ng 2 nasa katanghaliang gulang na lalaki at 6 o 7 kabataan. Tumingin kay Sophie ang matanda na may uban at pagkatapos ay binigyan ng malamig na tingin sina Ricardo at Savannah bago mapanuksong sinabi, well, kung hindi si Sophie Graham. Ang pamilya Graham ay sumasali pa rin sa Clan Grand Competition ngayong taon. Narinig ko nahihirapan ka ngayon. Habang nagsasalita siya, humagalpak sa tawa ang kanyang mga tagasunod. Ang mga nakababata ay nagpakita pa ng mapanghamak na mga ekspresyon habang inilalantad ang kanilang superiority complex. Patrick Wood, hindi mo ba alam na ang mabubuting aso ay hindi nakaharang sa daan? Tumabi ka. Malamig na sabi ni Sophie nang makita siyang nakaharang sa daanan nila. Ano? Ang ekspresyon ni Patrick Wood ay naging pag-alit nang marinig ang kanyang boses. Sa sandaling iyon, humakbang ang isa sa mga binata at nginisyan si Patrick, Lolo, galing ba sa pamilya Graham ang 3 ito? Humalaklak si Patrick, oo sila nga. Humalaklak si Hugo Wood habang sinusuri sina Ricardo at Savannah, dapat kalimutan na lang ninyo ang pagsali sa Clan Grand Competition ngayong taon. Mas mabuting mawala ang inyong pagiging kwalipikado kaysa ma-kick out sa kompetisyon. Oo nga, bakit mo ikinahihiya ang sarili mo?
Sarcastic na sigaw ng isa pang binata. Mukhang hirap na ang pamilya Graham ngayon, mapanlate na dagdag ni Jackson Wood habang tinitingnan si Savannah pataas at pababa na parang siya ay isang uri ng biro. Narinig ni Savannah ang mapang-asar na sinabi at agad na namula ang mukha niya. Ang mga salita ni Jackson sa partikular ay lubos na nagalit sa kanya. Anong sabi mo, bastos ka? Ang henyo ng pamilya Graham ay kumilos ng pabigla-bigla at direktang sinampal sa mukha si Jackson. Bilang isang master ng opisya, ang kanyang lakas ay hindi dapat maliitin. Sa sampal na ito, ang kanyang tunay na enerhiya ay lumabas sa kanyang katawan at nabuo ang isang solidong print ng palad. Nagbago ang kulay ng batang mukha ni Jackson. Sa sandaling kumilos si Savannah, naramdaman niyang mas malakas ito sa kanya. Humph! Hinahanap mo si kamatayan. Ngunit sa isang iglap, tumayo ang may kulay abong matandang lalaki sa harapan ni Jackson at pinaghiwa-hiwalay ang palad ni Savannah gamit ang isang kamay. Walang sabi-sabing, sasalakayin na sana niya si Savannah nang mabilis na humakbang si Sophie at mariing tinanong siya, Patrick, sasalakayin mo ba talaga ang isang nakababatang henerasyon anuman ang iyong pagkakakilanlan? Bulag ka. Hindi mo ba nakita na ang maliit mong brat ang unang umatake? Bagamat hindi tayo pwedeng magpatayan bago magsimula ang Clan Grand Competition, I don't mind na baldado siya. Malamig na wika ng matanda na may uban. Hey, I think it's your little brat who is useless. Hindi man lang matanggap ang sampal ni Callum Young Master ngayon. Nginisyan sila ni Sophie. Nagtaas baba din si Savannah ng pag-alit at tumingin sa mga kabataang iyon mula sa pamilya Wood, sabi mo humihina na ang pamilya natin. Well then let me see what makes you so great. Who dares to challenge me here? Namula ang mga mukha ni Hugo at Jackson nang marinig ang pahayag na ito. Ang nakaraang sampal ni Savannah ay nagpakita ng kanyang pinakamataas na lakas bilang isang opisya mamaya yugto practitioner. Wala pang mga kabataan mula sa pamilya Wood na may kumpiyansang matatalo pa siya. Hindi inaasahan ng pamilyang Wood na sa kabila ng kanilang paghina sa mga taong ito, ang pamilya Graham ay gumawa pa rin ng mga mahuhusay na practitioner sa kanilang nakababatang henerasyon. Gayunpaman, sa sumunod na segundo ay nanunuya si Jackson, kahit na ikaw ay malakas sa iyong sarili, ano ang kabutihang naidudulot nito? Ang nag-iisang nangangako na kabataan mula sa iyong pamilya ay tila ikaw lang, tama. Sa pagkakataong ito sa paligid ng pamilya Graham ay tiyak na mawalan qualification haha. Itinuro niya ang kanyang daliri kay Ricardo, kung mayroon kang anumang mga kasanayan, gawin itong lumaban sa akin. Kabanata 372 Dare not. Yes, what's use of having only one genius in the Graham family? Let's test this guy's strength. Dare ta. Nginitian ni Hugo si Ricardo at hinamon pa ito ng pagtaas-baba. Exactly. Ang dami nating kaanak na kasali sa competition. Pwede kang pumili ng kahit sinong gusto mo, haha. Don't tell me na bukod sa lalaking ito, may isa pa dito para ipakita. Saglit, ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Ricardo, isa sa dalawang inapo mula sa pamilyang Graham na lumalahok sa Clan Grand Competition. Kumunot ang noo ni Ricardo. Hindi niya inaasahan na aabot sa kanya ang kaguluhang ito. Napatingin din si Savannah kay Ricardo na may bakas ng pag-asa sa mga mata. Gusto niyang mabawi ni Ricardo ang kanilang pamilya. Sa kanyang opinyon, si Ricardo ay isa ng intermediate level na eksperto sa opisya. Kung pipiliin niya ang isang taong mukhang hindi masyadong malakas, may pag-asa pang manalo. Sa tuwing magkikita sila, ang pamilya Graham ay pinapahiya at kinukutya ng kanilang mga kalaban. Kanina pa nagpipigil ng galit si Savannah. Gayunpaman, mahinang umiling lang si Ricardo at direktang tumanggi, no thanks. Not interested. Matapos sabihin ang mga salitang ito, diretso siyang tumalikod at naglakad patungo sa lobby ng hotel na dumaraan sa mga tao ng pamilya Wood habang papalabas. Natigilan ang lahat nang makita ang tagpong ito sa harapan nila. Pagkatapos ay ang magkabilang panig ay nagpakita ng iba't ibang mga ekspresyon. Sa panig ng pamilya Wood ay dumating ang isang pagsabog ng mapanukso at mapanuksong boses, haha. He doesn't dare. Talaga.
Ang pamilya Graham ay may isang tao lamang na magagamit. Ang isa ay narito lamang bilang dekorasyon. Sayang. Hindi man lang naglakas loob na makipagpaligsahan. First. Tumakas ng ganun. Walang magawa si Sophie habang nakatingin si Savannah kay Ricardo na may malalim na pagkabigo na may halong galit na galit sa kanyang mga mata. Paano magkakaroon ng ganoon kalakas na background ang isang asshole ngunit walang lakas ng loob o lakas? Sumunod, natapos ang komedya sa hindi gaanong kaaya-ayang paraan. Ang mga miyembro ng pamilya Wood ay matagumpay na umalis, iniwan si Savannah na nagngangalit sa galit. Matapos gamitin ni Sophie ang kanyang ID para magparehistro ng 2 kwarto, silang tatlo, hawak ang susi ng kanilang silid, ay umakyat sa itaas. Sa sandaling iyon, pinandilatan ni Savannah si Ricardo at malamig na sinabing, ang duwag. Sa kawalan mo ng lakas ng loob, bakit ka pinapunta ng tatay ko dito? Ang pagsali sa Clan Grand Competition ay may kasamang hindi may iwasang kompetisyon sa iba. Isang sayang tulad mo, sino ang hindi niwala kang lakas ng loob na makipagkompetensya, maaari ka bang makakuha ng isa pang lugar para sa aking pamilya? Ricardo chuckled, tulad mo, nagsisiwalat agad ng lakas. Hindi lang ako interesado sa mga walang kwentang away. Understand. Nang marinig ito, napangisi si Savannah, itago mo ang iyong lakas. Nakakatawa. Isa ka lang sa gitnang antas na basura ng apisya. Ano ang dapat itago? At saka, ano ang ibig mong sabihin sa walang kwentang away? Ito ay upang itaguyod ang karangalan ng pamilya Graham. Hindi mo ba gets? Huminto si Ricardo sa kanyang paglalakad, walang ekspresyon na nakatingin kay Savannah. Why should I uphold the honor of your family? You need to understand, I am currently cooperating with your family, not subordinate to them. Ikaw. Nang marinig ito, tumahimik ang boses ni Savannah, kumabog ang dibdib niya sa galit. Sa kabutihang palad, nagbalat kayo siya bilang isang lalaki, pinipigilan ng 2 nag-aalon na masa. Kung hindi, maaaring ito ay isang eksena. Sige, calm. Ayaw makialam ni Mr. Willis basta-basta, at walang masama kung itago mo ang lakas niya. Medyo impulsive ka, intervened ni Sophie bilang peacemaker. Sophie, kinakampihan mo rin ba siya? Tinadyakan ni Savannah ang kanyang paa, ipinahayag ang kanyang pagkadismaya. Isipin mo ang iyong pagkakakilanlan. Ikaw ay isang lalaki ngayon. Huwag kumilos tulad ng isang babae, Ricardo coughed at, nang makita Savannah stop ang kanyang paa, mabait, na paalala sa kanya sa isang mapanuksong tono. Magwala ka. Savannah cursed through gritted teeth, thinking, babae pa rin ako, what's the big deal? Sa sandaling ito, saglit na nag-alinlangan si Sophie at sinabing, kukuha ako ng kwarto mag-isa mamaya, at maaari kayong magbahagi ng isa. Nang marinig ito, nag-alinlangan si Ricardo, at isang awkward na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Hindi ba ito nararapat? Lalong namula ang mukha ni Savannah nang marinig ang pagtanggi ni Ricardo sa ideya ng mas mabilis kaysa sa ginawa niya. Feeling aggrieved, she thought, wala pa nga akong sinasabi, and this guy looks so unwilling. Ano ang masama sa pagbabahagi ng kwarto? Ito ay isang bagay na pinapangarap ng hindi mabilang na mga lalaki. Sophie, anong sinasabi mo? Hayaan mo siyang kumuha ng sarili niyang kwarto. Nagpahayag ng pagkasuklam si Savannah sa pag-aatubili ni Ricardo. Gayunpaman, umiling si Sophie. Calm, dapat mong tandaan na pareho kayong lalaki. Siyempre, ayos na ang 2 kabataan, na magkasama. Simula ngayon, mag-ingat ka sa iyong mga salita at kilos. Huwag mong hayaang malaman ng sinuman na ikaw. Rey woman. Mas magiging masama sa pamilya kung naiintindihan mo. Ang nakababatang henerasyon ng pamilya Graham ay hindi kahanga-hanga, gumawa lamang ng Savannah isang henyo na batang babae sa antas ng apisya. Dahil dito, lalo pang minamaliit ng ibang mga sinaunang martial arts force ang pamilya Graham. Ilang nakatagong puwersa sa Ancient Martial Arts Alliance ang nagpahayag pa ng kanilang pagnanais na tanggalin ang pamilya Graham sa kanilang hanay. Nang marinig ito, tumahimik si Savannah at pinandilatan ng mata si Ricardo na may pandidiri at pagtutol sa magagandang mata nito. You got lucky.
But if you dare have any evil intentions or thoughts towards me, don't blame me for ruining you. Nagkibit balikat si Ricardo at walang pakialam na sinabi, huwag kang mag-alala tungkol dito. Hindi naman ako interesado sa iyo ng ganyan. Path. Sino ka sa tingin mo? Dumura ni Savannah. Pagbalik sa kwarto, hindi pa rin maiwasan ng mukha ni Savannah ang pagpapakita ng awkwardness at pamumula. Bagamat alam niyang lahat ito ay para sa kapakanan ng pamilya, ang pag-iisip na makisama sa isang silid sa isang lalaki ay hindi maiwasang mapahiya at hindi mapalagay. Ang pinaka-ikinainis niya ay ang lalaking ito ay isang taong hinamak niya. Kung siya ay isang tunay na batang talento, na may mga pambihirang talento at lakas na umaabot sa mga huling yugto ng opisya o kahit na ang core formation realm, maaaring mas tanggap ni Savannah. Sa pagkakataong iyon, kahit na sinubukan siya ng kanyang ama at lolo, si Savannah ay maaaring hindi masyadong lumalaban. Gayunpaman, sa kanyang mga mata, si Ricardo ay isa lamang na may background, tinatangkilik ang iba't ibang superior na kondisyon ng paglilinang mula pagkabata, at nagtataglay ng katamtamang lakas kumpara sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, pumasok si Ricardo sa silid at casual na nahiga sa kama. Kaya komportable. Kukunin ko ang kama ngayong gabi. Ang sopa ay sa iyo lahat. Nang marinig ito, halos magalit si Savannah, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, may ugali ka ba? Lalaki ka ba? Kabanata 373 Treacherous Scheme. Ngumisi si Ricardo, I'm here to help your family keep their status as a prestigious clan. Do you really expect me to sleep on the couch? Tsaka may manners lang ako sa mga babaeng gusto ko. Sorry, but you're not one sa kanila. He grinned slyly and continued, but don't worry about me getting up. Why don't you come higa with me instead? Pinandilata ni Savannah si Ricardo na may intensyong mamamatay tao at tumalsik, walang hiya ka. Bahagyang tumawa si Ricardo sa kabiglang nagbago ang tono. Sino nga pala ang mga Wood family people? Parang may sama ng loob sila sa pamilya mo. Nag-alinlangan sandali si Savannah bago nagpaliwanag kay Ricardo, ang pamilyang Wood ay isa ring sinaunang martial arts clan tulad natin. Ang alitan natin ay bumalik sa dalawa pang nakatagong angka na dating nasa likod ng kani-kanilang pamilya. Lumalabas na minsan ay may nakatagong paksayon sa loob ng pamilyang Graham na kilala bilang Hidden Graham Family. Ang parehong napunta para sa pamilya Wood. Mayroon silang sariling nakatagong paksayon na tinatawag na Hidden Wood Family. Ang Hidden Graham Family at Hidden Wood Family ay mga mortal na kaaway na lumaban sa isang madugong labanan 60 taon na ang nakalilipas. Sa digmaang iyon, ang Hidden Graham Family ay dumanas ng matinding pagkatalo sa mga kamay ng Hidden Wood Family na humantong sa kanilang kumpletong pagkalipol. Simula noon, ang pamilya Graham ay nawalan ng suporta at maaari lamang umatras sa Edoland kung saan ito kasalukuyang naninirahan. Ito ay dahil ang pamilya Graham ay miyembro din ng Ancient Martial Arts Alliance, at dahil ang Ancient Martial Arts Alliance ay nabuo ng maraming nakatagong puwersa, ang pamilya Graham, nakatago man o sinaunang martial, ay hindi maaaring ganap na maalis. Kung hindi, ang pamilya Graham ay hindi na umiiral. Sa pagsasalita nito, isang malalim na pag-aalala ang lumitaw sa magagandang mata ni Savannah. Kaya, kung mapapanatili ba natin ang katayuan ng ating pamilya sa Clan Grand Competition na ito ay hindi lamang makakaapekto sa kung ang aking pamilya ay makakakuha ng mga mapagkukunan ng pagtatanim sa hinaharap kundi pati na rin ang pagtukoy sa buhay at kamatayan ng aking pamilya. Sa sandaling pinatalsik mula sa Ancient Martial Arts Alliance, ang Wood pamilya at ang nakatagong pamilya sa likod nila ay tiyak na lilipulin tayo, bubunutin tayo. Sa puntong ito, tumingin si Savannah kay Ricardo na may komplikadong ekspresyon. Ito rin ang dahilan kung bakit ang aking ama ay handang maglaan ng isang buong 30% ng mga mapagkukunan ng pagtatanim sa iyo at kung bakit gusto niyang pumunta ka dito sa akin, kahit na sama-sama ka lamang. Ricardo, hindi ko inaasahan na magpe-perform ka napakahusay sa kompetisyon na ito. Umaasa ako na matulungan mo kaming makakuha ng isa pang pwesto bukod sa akin. Hearing this, Ricardo understood the situation and chuckled, so, this competition is so crucial for your family.
Hehe. Kung ganoon, parang medyo kuripot ang pagbibigay sa akin ng 30%. Si Savannah, nang marinig ito, ay nagpakita ng matinding galit at malamig na bamulong. Samantala, sa kabilang panig, sa isang silid kung saan magkasama sina Hugo at Jackson, magkapatid mula sa pamilya Wood, may pinag-uusapan sila ng nakatatandang Patrick. Hindi ko inaasahan na ang pamilya Graham ay magbubunga ng isang martial arts genius, ha? Hinaplos ni Patrick ang kanyang kulay abong puting balbas at malamig na nagsalita. Sa huling yugto ng Apishia, ang lakas na ito ay talagang bihira sa ordinaryong antas ng mga pamilya ng martial arts. Nasa huling yugto pa lamang tayo ng Apishia, pakli ni Hugo na may singkit na mga mata. Ngumuso si Jackson, kahit na makapasa si Callum, nag-aaksaya lang ng oras ang isa. Huwag kalimutan, bawat pamilya ay nangangailangan ng kahit dalawang inapo para makapasa sa pagsubok. Naging masama ang ekspresyon ni Patrick, si Landon naman, bagamat hindi niya ipinahayag ang kanyang lakas, mula nang siya ay ipinadala ng pamilya Graham, maaaring nasa antas din siya ng Apishia. Kung sakaling makapasa siya sa pagsusulit, ang pamilyang Graham ay maaaring isecure ang katayuan ng pamilya nito. Kung gusto nating alisin ang pamilya Graham, sino ang nakakaalam kung gaano katagal tayo maghihintay sa kompetisyong ito, dapat nating tiyakin na ang pamilya Graham ay maalis sa Ancient Martial Arts Alliance nang walang anumang pagkakamali. Nauna nilang pinukaw si Ricardo hindi lang para ipahiya ang pamilya Graham kundi para subukan din ang lakas ni Ricardo. Sa sandaling ito, nagliwanag ang mga mata ni Jackson, at nginisya niya, "I've got it." Pagkasabi nito, naglabas siya ng isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa, at isang malas at masamang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. "I've checked it already." Nakatira sa iisang kwarto ang dalawang kalahok mula sa pamilya Graham. I enjoy nila ang lasa nitong forgetfulness elixir. Haha! Forgetfulness elixir. Ano yun? Nagtaas ng kilay si Patrick at nagtanong. Si Hugo, nang makitang inilabas ng kanyang nakababatang kapatid ang bagay na ito, ay may masamang ngiti din sa kanyang mukha. "Jackson, masyado kang tuso. Bakit hindi ko naisip to?" Ang dalawang kapatid na lalaki ay nagpapaliwanag kay Patrick na may pananabik tungkol sa mga epekto ng forgetfulness elixir. Sa madaling salita, ito ay isang makapangyarihang aphrodisiac, mas nangingibabaw kaysa sa mga ordinaryong love potion. Pagkatapos magkabisa, ito ay maghihikayat muna ng isang estado ng pag-aantok, at pagkatapos, sa sandaling ganap na epektibo, ang tao ay magigising ngunit mawawala ang lahat ng katwiran sa tagal ng gayuma, ganap na kontrolado ng likas na hilig. Pagkatapos, hindi na nila maalala ang nangyari. Sina Hugo at Jackson, nang makuha ang forgetfulness elixir na ito sa isang martial arts auction, ay ginamit ito upang magdulot ng kaguluhan sa ilang inosenteng babae. "Oh, medyo magaling kayong maglaro, haha." Si Patrick, pagkatapos marinig ang paliwanag, ay nagpahayag ng kaunting panghahamak sa nakababatang henerasyon. "Sigurado ka bang gumagana ito, at epektibo ba ito laban sa mga magsasaka?" "Huwag kang mag-alala, Lolo. Talagang epektibo ito. Ang forgetfulness elixir na ito ay nangangailangan lamang ng isang patak, at ang mga laso na inilalabas nito ay higit pa sa sapat. Ang plano natin ay suhulan muna ang isang tao mula sa hotel." Paliwanag ni Jackson sa kanyang plano. Matapos makinig, parehong nagpakita ng nakakalokong ngiti sina Patrick at Hugo. "This move is brilliant. Record the scenes in the room at that time. Yeah." Kapag naapektuhan itong dalawang Graham family losers nitong forgetfulness elixir, hindi naman kalabisan kung sabihin na basta may butas, gugustuhin nilang sandutan. Hahaha. At pagkatapos, bukod sa masakit na ilalim, hindi na nila maalala ang nangyari pagdating ng panahon, sa harap ng lahat ng martial arts family at ilang major hidden forces, ilalabas natin ang video na ito. Hahaha, simple lang. Masyadong exciting. Tumango din si Patrick, bilang isa sa mga nagtatag ng nakatagong pamilya sa loob ng Ancient Martial Arts Alliance. Sinubukan naming hikayatin ang iba pang mga nakatagong puwersa na direktang paalisan ang pamilya Graham mula sa Ancient Martial Arts Alliance sa loob ng maraming taon.
Ang ibang mga pamilya ay mayroon ding ang intensyon na ito, ngunit palaging kailangan nila ng isang pagkukunwari. Ang pamilya Graham ay sumusunod sa mga patakaran nitong mga taon, na nananatiling mababa at umiiwas na mahuli ngunit kung mangyari ang isang iskandalo. Sa kabilang side naman, pagkatapos magpahinga ng saglit sa kwarto nila ni Ricardo at maghapunan, nag-explore sila ng kaunti sa Blaze City. Pagbalik nila sa hotel, pasado 9:00 na ng gabi. Ilang sandali pa ay nakabalik na sila sa kwarto nila, may kumatok sa pinto ng kwarto ni na Ricardo at Savannah. Pagbukas ng pinto, nakita nila ang isang staff ng hotel sa labas. "May kailangan ka ba?" tanong ni Ricardo. "Well, sir, ganito na. Dumating na ang taglagas, at ang mga lamok dito ay mabangis. Bagamat nakapag-spray na kami ng insect repellent dati, hindi namin masisiguro na walang lamok na makakaistorbo sa inyong pagpapahinga. Kaya, ang aming naghanda ang hotel ng electric mosquito repellent para sa iyo." Pagkasabi nito, naglabas ang staff ng isang electric mosquito repellent, at ang likido sa loob ay tila puno, tila bago. Kabanata 374 na isang magaspang at simpleng solusyon. "Oh, salamat." Hindi na ito pinansin ni Ricardo at pinapasok na niya ang mga tauhan sa silid. Pagkapasok ng staff, sinaksak niya ang electric mosquito repellent sa saksakan ng dingding. "I-on mo lang saglit kapag natutulog ka." "Okay, go ahead with your work." Winigiwi ni Ricardo ang kanyang kamay. Pagkaalis ng staff, lumapit si Savannah at direktang binuksan ang electric mosquito repellent. Malamig niyang sabi kay Ricardo, "Buong araw akong nagmamaneho at pagod ako. Hoy, matutulog ka na ba? Kung ayaw mong matulog, huwag kang maingay. Kung gigisingan mo ako, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite." Kumaway ng kamao si Savannah kay Ricardo habang nagsasalita. Palagi niyang iniisip na mas malakas siya kaysa sa kanya at banta siya ng pisikal na karahasan sa bawat pagkakataon. Inilibot ni Ricardo ang kanyang mga mata at itinaas ang kanyang kamay. Okay, hindi ako gagawa ng kahit anong ingay para makatulog ka." Matiim siyang tinitigan ni Savannah at binalaan siya sa tonong nagbabantang, "Huwag mo nga akong isipin na pagsamantalahan ako habang tulog ako o kaya'y mag-ingat ka na baka mabugbog kita." Walang imak si Ricardo, "Can't believe how self-centered you are. Di hamak na mas maganda ang asawa ko kaysa sa iyo. Wala akong interes na makipagkulitan sa isang tulad mo." Narinig ito ni Savannah at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, "Ayos lang yan." Ang sumunod na segundo ay humikab siya nang hindi mapigilan na nakaramdam ng higit na antok kaysa bago nagpakita ng isang pahiwatig ng catamaran, "Pagod na talaga ako." Pagkatapos ay bumagsak siya sa kama. Nang makita ang eksenang ito sa kanyang harapan ay napailing si Ricardo ngunit hindi na siya nagtalo pa kung sino ang dapat kunin kung saang kama o sopa kanina. Gayunpaman, sa susunod na sandali ay bigla siyang nakaramdam ng sobrang pagod na parang may mali. Bumigat ang mga talukap niya na parang nakadikit. Gusto lang niyang humiga ng patag sa kama. Sa pagkabigla, napagtanto ni Ricardo na may hindi tama. Mabilis niyang nakita ang isang uri ng lason na dumadaloy sa kanyang katawan. Nakita niya si Savannah na nakahiga na at mahinang humihilik sa tabi niya. Kinagat ng husto ang kanyang dila, nagpipigil si Ricardo sa paghinga habang pinapagana ang enerhiya ng dragon sa loob ng kanyang sarili na pilit na sinisikap na i-detox ang kanyang sarili. Sa puntong ito, bahagyang gumalaw ang kanyang mga tainga na sinalubong ang ilang mahinang yabag sa labas. Bagamat kahit sinong sinubukan ang kanilang makakaya ay hindi gumawa ng anumang tunog, halos hindi ito makatakas mula sa malakas na kakayahan ng pangunawa ni Ricardo. Nakarinig ng paggalaw sa labas, nagkaroon ng ideya si Ricardo, pinaikit niya ang kanyang mga mata na nagkukunwaring natutulog ng malakas habang humihilik sa sofa. Sina Hugo at Jackson ay nakasandal na ngayon sa pinto at nakikinig ng mabuti sa loob ng silid. "Haha, tulog na sila," malawak na ngisi ni Hugo. "Sinong tanga ang humihilik ng napakalakas? Mukhang mahimbing na natutulog ha." First, biro ni Jackson. Sa sumunod na segundo, tahimik na binuksan ng dalawa ang pinto gamit ang keycard ng hotel na nakuha nila sa staff at pumasok.
Nang makitang mahimbing na natutulog sina Ricardo at Savannah habang nakapikit, agad na nakahinga ng maluwag ang magkapatid na ito at nagpalitan ng matagumpay na tingin. Pagkatapos, ngumiti sila ng masama at maingat na lumapit kay Ricardo, gusto siyang buhatin sa kama. Pagtiyak na may mangyayari sa pagitan nina Ricardo at Savannah sa kama pagkatapos naganap na magkabisa ang gamot. Gayunpaman, papalapit na sila sa gilid ni Ricardo, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ga! Nagulat si Hugo at Jackson sa biglaang paggalaw na ito at muntik nang mahulog sa lupa. Pung! Pung! Sinamantala ang kanilang pagkatulala, mabilis silang hinampas ni Ricardo sa kanilang mga leeg. Natigilan ang magkapatid at agad na nawala ng malay habang namimalag ang mga mata. Malamig na ngumuso si Ricardo bago binuhat si Savannah mula sa kama. Umalis siya patungo sa kwarto ni Sophie habang isinasara ang pinto sa likuran niya nang hindi alam kung anong klaseng lason iyon o ang epekto nito sa kanila. Ngunit wala siyang pakialam na hayaan silang magdusa sa kanilang ginawa. Bang! 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 Diretsyong binuhat ni Ricardo si Savannah sa kwarto ni Sophie bago kumatok sa kanyang pinto. Anong nangyari? Nagulat si Sophie nang makita silang dalawa. I think we've been drugged, sabi ni Ricardo habang papasok sa kwarto niya habang nakaakbay si Savannah. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang lahat kay Sophie. Naghihinala ako na may mali sa likidong pangtanggal ng lamok na iyon. Matapos marinig ang balitang ito tungkol sa pagiging kasuklam-suklam ng pamilya Wood, mukhang galit si Sophie, bastards. She then looked at unconscious Savannah worriedly, Mr. Willis, is she okay? What will happen because of this poison? Umiling si Ricardo, hindi ko rin alam. I managed to detoxify myself. Let's see how things go. Hopefully there won't be any danger. Manamham. Maya-maya lang, mahinang ungol ni Savannah na hanggang ngayon ay tulog bago hindi mapakali. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata, at nagsimulang huminga ng mabigat. Ang kanyang magandang mukha ay namula, at sinimulan niyang tanggalin ang kanyang mga damit habang gumagawa ng ilang mga nakakaakit na tunog na mas gusto ng mga tao kaysa sa pagtulog. Nang makita ang eksenang ito, nagpalitan ng tingin sina Ricardo at Sophie. Mukhang nagsisimula ng magkabisa ang lason, napakunot ang noo ni Ricardo. Anong gagawin natin? Nag-aalalang tanong ni Sophie. Noon lang, biglang nakita ni Savannah si Ricardo. Naningkit ang mga mata nito habang lumalapit sa kanya. Parang ahas, nakapulupot ang mga balingkinitang braso nito sa leeg nito at ang mapupulang labi nito ay sabik na damay-kit sa mukha nito. Holy shit! Lakas talaga ng gamot na ito. Gulat na bulalas ni Ricardo. Sa sumunod na segundo, halos itinulak niya si Savannah palayo at naghatid ng tadtad sa likod ng kanyang leeg. That should take care of it, kibat balikat niya kay Sophie. Natitiyak niyang hindi magdudulot ng anumang pinsala ang gamot kay Savannah kaya hindi siya nag-abala sa pag-detox sa kanya. Napatingin si Sophie sa magaspang na solusyon ni Ricardo na walang imik na ekspresyon sa mukha. Talagang walang ideya si Ricardo kung paano tretuhin ang mga babae ng maselang. Sa puntong ito, hindi na nagsalita pa si Ricardo kay Sophie bago tumalikod at lumabas ng kwarto. Ngayong alam na niya kung ano ang maaaring gawin ng gamot, kailangan niyang kumilos. He chuckled inwardly. There would be quite an interesting show in that room soon enough. And of course, he had to record it all himself. A moment later, bumalik si Ricardo sa kwarto ni Sophie na may lamig na dumadaloy sa kanyang gulugod. Pagpasok pa lang niya ay naramdaman niya ang isang aura ng puot na nakadirekta sa kanya tila may partikular na nagtatarget sa kanya. Kaunting panahon lang nalantad si Savannah kaya walang masyadong lason sa kanyang sistema. Nagising na siya ngayon at nakaupo sa kama at nakatitig ng diretsyo kay Ricardo na may mabangis na mga mata sa kabila ng suot niyang panlalaki tila may hangin ng kapahamakan na pumapalibot sa kanyang mga katangian. Ngumiti ng pilit si Ricardo at sinabing, "Hey! Ang bilis mong nagising. Bastos ka. Sinong nagbigay sa'yo ng permiso para patumbahin ako?" Napabuntong hininga si Savannah sa nagngangalit na mga ngipin. I arch ang FNDNOVEL.
website sa GOOGL upang ma-access ang mga kabanata ng mga nobela ng maaga at nasa pinakamataas na kalidad. Kabanata 375 Huwag mong sabihin kan inuman. Noong wala si Ricardo, sinabi na ni Sophie kay Savannah ang nangyari. Ang talentadong binibini mula sa pamilya Graham ay nakaramdam ng kaunting salungatan matapos itong marinig. Sa teorya, dahil natagpuan siya ni Ricardo na nakadroga at dinala siya sa silid ni Sophie nang hindi siya sinasamantala, dapat na magpasalamat si Savannah sa kanya. Ngunit sa hindi malamang dahilan, napuno siya ng sama ng loob sa kanya. Pakiramdam niya ay hindi siya nakita ni Ricardo bilang isang magandang babae. Kapag nahaharap sa sarili na nadroga at itinapon ang sarili sa kanya, ang solusyon niya ay patumbahin siya. Ano ba naman? Kung hindi kita na-knockout, ano ang gagawin mo? Hayaan mong ipagpatuloy mo ang pagiging malabag mo. Tanong ni Ricardo bilang tugon sa nakapatay na tingin ni Savannah. Ikaw. Nang marinig ito, namula si Savannah sa galit at kahihiyan. She gritted her teeth and jumps from the bed saying, "Papatayin kita." Nang makita ito, napakunot noo si Ricardo at naghanda para sa pagtatanggol ngunit bago pa man siya makakilos, pinigilan ni Sophie si Savannah sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang braso na mapilit na sinabing, "Calm, huwag kang pabigla-bigla." Kahit hindi ito nahawakan ng tama ni Landon, tinulungan ka pa rin niya. Sophie, bakit lagi mo siyang kinakampihan? Hindi ko naman talaga siya papatayin kaya bakit hindi ko siya turuan ng leksyon? Sabi ni Savannah na nakaramdam ng mali. Bagamat labis niyang kinasusuklaman si Ricardo, alam niya ang nangyayari dito kaya natural na hindi niya ito papatayin. Gayunpaman, talagang galit siya. Hindi alam ni Savannah kung bakit galit na galit sa kanya ang pagharap kay Ricardo ngunit ang mahalaga lang ngayon ay wala na siyang ibang gusto kundi ang bugbugin ang bastard na ito sa lupa hanggang sa mabali ang lahat ng buto nito. Haha. Payo ko laban sa pagiging impulsive. Kung talagang mag-aaway tayo, saktan mo man ako o saktan kita, hindi magiging maganda. Maaantala ang pagsali mo sa kompetisyon. Gusto mo pa ba ang iyong aristocratic status ng pamilya? Sabi ni Ricardo habang tinatanggal ang guard stance niya habang nanunuya. Nang marinig ang mga salitang ito mula kay Ricardo, tinitigan siya ng masama ni Savannah na nagpapakita ng mapanghamak na paghamak. Sinaktan mo ako. Nakakatawa. Kung sa lakas lang kaya akong masaktan, kung gayon ayon sa kagustuhan ng aking ama o maging sa kagustuhan ng aking lolo. Ano kaya ang mangyayari kung ikasal tayo? Pinagpawisan si Ricardo sa sinabi ni Savannah at ikinaway ang kanyang mga kamay, nakatingin sa kanyang mabangis na kilos. No thanks. I'm not interested in dealing with a woman like you. Kwalipikado ka ba? Ngumisi si Savannah sa nagngangalit na mga ngipin. Nagkibit balikat si Ricardo, hindi na nag-abalang makipagtalo pa sa babae. Nilingan niya si Sophie at sinabing, hindi na tayo makakabalik sa kwarto natin ngayong gabi. Gawin na lang natin kung anong meron tayo. Sa couch ako matutulog, at magagawa niyong dalawa ang gusto niyo. Okay. Or you can sleep on the bed if you want, and Callum and I will take the couch, ngiti ni Sophie. Hindi na kailangan. Hinaway-kaway ni Ricardo ang kanyang kamay bago humiga sa sofa. Sa puntong ito, mukhang naiinis at naiinis si Savannah sa kanya. Nakakahiya naman sa kanya na makisama sa isang kwarto ng dalawang babae. Isip niya sa loob. Bagamat sinabi niya iyon ng malakas, alam niyang hinding-hindi siya titigilan ni Ricardo kahit na magkasama sila sa isang silid. This made her feel defeated inside as she wondering kung ang pagbibihis ng lalaki ay nakakapangit sa kanya. Hindi pa ba siya sapat para maakit ang talunan na ito? Lumipas ang gabi nang wala na silang pag-uusap. Kinaumagahan ng medyo maliwanag sa labas, nagising sina Hugo at Jackson mula sa kanilang pagkatulala. Nang makita nila ang kanilang mga punit-punit na damit at gulong-gulong paligid, bigla nilang napagtantong may mali. The next second both of them stared wide-eyed at each other habang nagpapakita ng mga palatandaan ng nanginginig na takot na may halong galit. Kahit na hindi nila maalala ang nangyari sa kanilang forgetfulness elixir-induced state of mind kanina. Ngunit pagkarating nila dito ay nawalan sila ng malay ni Ricardo na lubos nilang naalala.
Ang bastos na London na yan. Niloko tayo ng anak ng asong iyon. Hindi nila akalain na ang kanilang planong bitag kina Callum at London ay mauuwi sa pagkulong sa kanilang mga sarili. F***it. I won't let this slide. We must get revenge. Mapait na bulalas ni Jackson. Sige, huminahon ka na. Huwag kang magkalat ng tsismis tungkol dito, baka mapahiya tayong magpakita ulit ng mukha, mahigpit na payo ni Hugo sa kapatid. Ang bagay na ito ay dapat manatili sa pagitan natin sa ngayon dahil wala pang ibang nakakaalam tungkol dito. Pagkaraang patumbahin tayo ng malamig na sarili kasama si Callum ay umalis pagkatapos. Walang paraan para malaman nila ang anumang bagay tungkol sa kung gaano kabisa ang gamot na ito. Huwag kang magdadaldal, mariing babala niya kay Jackson. Nakalimutan na ni Hugo ang lahat ng nangyari noong panahon na nagkaroon ng bisa ang gamot kaya natural na hindi niya alam na sa paglaon pagkatapos umalis sa simula, bumalik si Ricardo pagkatapos ay kumuha ng litrato ng magkapatid na walang malay na katawan na nakahiga. Alam ko. I'm an idiot for saying anything, nagtatampo na ungol ni Jackson sa ilalim ng kanyang hininga. Sige, dito na tayo magayos habang maaga pa at walang gising. Tapos babalik tayo sa kwarto natin at magpapanggap na parang walang nangyari. Sabi ni Hugo. Nilinis ng dalawa ang kalat sa pinangyarihan at umalis na bitbit ang bote ng lamok. Parang walang nangyari. Maari lamang nilang lunukan ang kanilang galit sa ngayon, ngunit palihim silang nangakong makakahanap ng pagkakataong makapaghiganti sa pamilya Graham sa panahon ng kompetisyon. Kinaumagahan, nag-aalmusal si Ricardo at ang dalawa niyang kasama sa unang palapag ng kanilang hotel nang bumaba ang pamilya Wood mula sa itaas. Si Patrick, na may kulay abong buhok, ay tumingin kina Ricardo at Savannah na may bakas ng panunuya sa kanyang mga mata. Hindi niya alam na sina Hugo at Jackson ay nagdusa ng sarili nilang kahihinatnan. Malamig na sinulyapan sila ni Ricardo ngunit hindi pa rin nagpahalata. Lalo na nang makita niya sina Hugo at Jackson, halos humagalpak siya sa tawa. Pero sa ngayon, nagkunwari siyang walang alam. Pagkaalis ng hotel, nagpatuloy si Ricardo sa kanyang paglalakbay kasama si Sophie na nagmamaneho patungo sa Hudpids Mountains sa hilagang kanluran ng Nadeng State kung saan nakatago sa ibang dimensyon ang isang malakas na sekta ng martial arts na tinatawag na Hudpids Sect. Nag-host din ng Clan Grand Competition ngayong taon. Kabanata 376 ang pamilya Hernandez. Bukas ay ang araw kung kailan nagsimula ang Clan Grand Competition, at silang tatlo ay hindi nang ahas na mag-antala. Pagkatapos umalis sa Blaze City, patuloy na nagbabago ang tanawin sa daan, na dumaraan sa isang disyerto. Nang malapit na sila sa Hudpids Mountains, nakakita muna sila ng mga nakakalat na oasis at pagkatapos ay tuloy-tuloy na mga damuhan at kagubatan. Medyo kaakit-akit ang hitsura nito. Matapos makita ang mga mar-angle na bundok na iyon na may taas na mahigit 2,000 metro sa paningin sa halos 100 milya, bigla silang nakakita ng isang nayon. Ang nayon sa unahan ay ang reception point ng Hudpids Sect na nakalagay sa labas, pagpapakilala ni Sophie. Ang sasakyan ay pumasok sa nayon at huminto sa harap ng isang maliit na gusali na tila isang inn sa hilagang dulo nito. Nadama ni Ricardo ang isang malakas na sinaunang lasa mula sa nayon na ito kung hindi para sa mga poste ng kuryente na nakatayo sa paligid. Akala niya ay naglakbay siya pabalik sa nakaraan. Sa sandaling ito, maraming sasakyan ang nakaparada sa isang bakanteng espasyo sa hilagang dulo ng nayon na ito. Maraming tao ang dumating. Binilang si Ricardo. Mayroong 50 o 60 sasakyan dito. Nandito ba ang lahat ng mga taong ito para sa Clan Grand Competition? Sa Clan Grand Competition, mayroong kabuuang 18 puwersa ng sinaunang martial arts. Ang dahilan ng malaking bilang ng mga tao ay ang ilang mga pamilya o sekta ay nagdala ng maraming kalahok. Halimbawa, ang pamilya Wood ay may halos 10 kabataang disipulo na nakikipagkompetensya. Bukod pa rito, may ilang independenteng magsasaka na umaasa sa kanilang sariling lakas at lumahok. Nang ipaliwanag ito ni Sophie, may bakas ng pagkalungkot sa kanyang tono. Ang nakababatang henerasyon ng iba pang mga sinaunang martial arts forces ay yumayabong na may talento. Sa kabaligtaran,
ang pamilya Graham ay bumababa mula nang sirain ng nakatagong pamilyang Wood ang kanilang nakatagong angkan. Ngayon, ang tanging kapansin-pansin ay si Savannah, isang nag-iisang henyo, na nagkataong babae rin. Tumango si Ricardo at nagtanong, sanayong ito ba magaganap ang Clan Grand Competition na ito? Siyempre hindi. Isa lang itong reception point na itinakda ng Hotpid Sect. Natural na magaganap ang Clan Grand Competition sa loob ng teritoryo ng sekta ng Hotpid Sect. Naiinip na sabi ni Savannah, ang ekspresyon niya na para bang tinatawag niyang ignorante na bumpkin si Ricardo. Saan matatagpuan ang sekta? Curiosity na tanong ni Ricardo. Binigyan ni Sophie ng kakaibang tingin si Ricardo at napaisip sa sarili, hindi ba naiintindihan ng well-connected na, Mr. Willis, ito ang alinman dito. Ang dahilan kung bakit ito tinawag na isang nakatagong sekta ay dahil hindi ito mahahanap ng mga ordinaryong tao sa labas ng mundo. Sa pangkalahatan, ang mga nakatagong puwersang ito tulad ng mga pamilya o mga sekta ay may sariling mga independenteng teritoryo, na selyadong mula sa labas ng mundo gamit ang mga porma sayon o iba pang paraan. Makatitiyak ka, natural tayong papasok pagdating ng panahon, paliwanag ni Sophie. Tumango si Ricardo, naramdaman ang kakaibang tingin na ibinigay sa kanya ni Sophie, at nagpa siya na huwag nang magtanong pa. Sa mga mata ng pamilya Graham, siya ay, tila, isang inapo ng isang makapangyarihang sinaunang puwersa ng martial arts, at ito ay pinakamahusay na panatilihin ang himpapawid na ito ng misteryo. Sumunod, pumasok ang tatlo sa kakaiba at magandang inn, kung saan sila ay ipinarehistro ng mga tauhan ng Hotpid Sect na responsable sa pagtanggap. Mula sa pamilya Graham. Isang babaeng disipulo ng Hotpid Sect ang sumulyap kay Ricardo at sa iba pa, ang mga mata nito ay may bakas ng panghahamak. Kayong tatlo lang. Oo, tatlo, tumango si Sophie at nakangiting sabi. Kung ganoon, manatili ka na lang sa bahay panuluyan tulad ng mga independenteng magsasaka na iyon, sabi ng babaeng disipulo, ang kanyang mga labi ay nakakunot sa panghahamak. Ang ibang mga pamilya o puwersa ay itinalaga ng pansamantalang pabahay sa nayon, ngunit malinaw naman, ang pamilya Graham, na may tatlong individual lamang, ay hindi nangangailangan nito. Sa kabila ng pagiging isang prestihiyosong sinaunang martial arts na pamilya, sila ay tinatrato ng walang pinagkaiba sa mga independenteng magsasaka. Gayunpaman, marahil dahil sa may sapat na silid ang inn, bawat isa sa kanila ay binigyan ng kanya-kanyang sarili. Pagkatapos magbayad at matanggap ang susi ng kwarto, bumalik si Ricardo para mag-ayos at saka bumaba, handang lumabas para mamasyal. Ang sinaunang istilong nayon na ito na nasa gitna ng mga bundok ay may magagandang kapaligiran, at gusto niyang tuklasin at pahalagahan ang mga tanawin. Bukod dito, naramdaman niya na sa ilang mga lugar, ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay mas mayaman kaysa sa ordinaryong mga pamayanan ng tao. Habang naglalakad siya papunta sa entrance ng inn, nakaharap niya ang isang grupo ng mga tao. Nang makita ang kanilang agresibo at mapagmataas na pag-uugali, napasimangot si Ricardo, na gustong umiwas sa anumang hindi kailangang gulo. Magwala ka. Gayunpaman, bago pa man siya makapag-react, isang mahigpit na sigaw ang umalangaw-ngaw. Diretsyong sinipa ng binata sa harapan si Ricardo. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Ricardo na hindi niya inaasahan na aatake siya, at natigilan siya ng damapo ang sipa sa kanyang tiyan. Napaungol siya at napaatras, naramdaman ang pag-akyat ng enerhiya at dugo sa loob niya. Ano bang problema mo? Pinigilan ni Ricardo ang pagkabigla sa kanyang lakas at dugo, nagalit na tinitigan ang nangungunang binata. Matibay ang binata, may maikling buhok na parang bakal na karayom, at nangingibabaw at agresibo ang mukha habang malamig ang mga mata niya kay Ricardo. Laking gulat niya, sa kabila ng sipa, tila hindi nasaktan si Ricardo, na baka sa ekspresyon ng binata ang pagtataka. Bagamat casual ang sipa, siya ay isang peak expert sa huling yugto ng Apishi realm. Paanong hindi nasaktan ang lalaking ito? Ang mabuting aso ay hindi nakaharang sa daan. Kami ay mula sa pamilya Hernandez, at may nang-ahas na hamarang sa aming landas. Ikaw bulag na tanga, paano mo kami tanungin?
Bakit hindi ka sinipa ni Mr. Hernandez hanggang sa mamatay? Sa sandaling ito, lumapit ang isang mahabang buhok sa tabi ng binata, itinuro ang ilong ni Ricardo, mayabang na nagmumura. Ang pamilya Hernandez. Nagtaas ng kilay si Ricardo, inalala sina Simeon, Stephen, at iba pa na binanggit ang mighty Sky War God, si Cameron Hernandez, noong panahon niya sa Lilonyo. Ang pamilya ng mighty Sky War God na iyon ay tila ang pamilyang Hernandez, na matatagpuan din sa kaharian ng Nadeng State. Maaaring ang mga taong ito ay mula sa pamilya Hernandez. Ang eksena sa entrance ay agad na nakakuha ng atensyon ng iba pang nagre-rehistro o nananatili sa inn. Nang marinig ang mga salita ng mahabang buhok, nagsimula ang mga talakayan. Mga tao ng pamilya Hernandez. No wonder masyado silang dominante. First. Ang kanilang suporta ay ang Hudpid sect, at isa sila sa 4 na pinakamakapangyarihang sinaunang martial arts na pamilya. Hindi lang iyon, sa secular na militar, malaki ang kanilang impluensya, kasama ang isang mighty Sky War God. Bro, galing siya sa pamilya Hernandez, mas mabuting hayaan mo na lang at huwag nang gugulo sa sarili mo, may magiliw na nagpayo kay Ricardo. Sa sandaling iyon, si Arlo Hernandez, ang nangungunang binata ng pamilya Hernandez, ay malamig na tumingin kay Ricardo at nginisyan, ikaw bulag, bakit hindi ka sumigaw? Ano ang tinatitigan mo? Kung sipain kita, lalaban ka pa ba? Ricardo remained composed, standing still and replied, paano kung hindi ako gumalaw? Nang marinig ito, saglit na natigilan si Arlo at ang kanyang mga kasama, na tila hindi inaasahan na may haamon sa kanila. Bastard, saang pamilya kakabilang? Nagtaas ng kilay si Arlo at nagtanong. Sa naisip niya, sa mga pamilya kaya ang lalaking ito. Kung hindi, saan nanggagaling ang lakas ng loob para hamanin siya? Kabanata 377 Paninindigan para kay Ricardo. Sa mga miyembro ng Ancient Martial Arts Alliance, mayroong ilang partikular na makapangyarihang pamilya, ang pamilyang Hernandez sa Nadeng State, ang pamilyang Winter mula sa Yagunie, Golden Blade sect mula sa Lisan City, at Great Origin sect mula sa Northern Territory. Nagulat si Arlo nang makitang naglakas loob si Ricardo na hamanin siya. Iniisip niya kung kaanib ba siya sa isa sa 3 pang pamilya. Mr. Hernandez, his name is Landon and he's a participant from the Graham family, sabi ng isang babaeng disipulo ng Hudpid sect na nakaupo sa likod ng encounter na may bakas ng panghahamak sa boses. Katatapos lang niyang tanggapin si Ricardo at ang mga kasama nito at naalala niya sila. Nang marinig ito, nagkaroon ng kaguluhan sa unang palapag ng inn. Napatingin ang lahat kay Ricardo na hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Tumawa pa ng malakas si Arlo at ang kanyang mga kasama. Damn it! I thought it was someone powerful coming out of some big clan or sect. It turns out to be that the Kleinen Graham family. Malamig na tumikim si Arlo bago marahas na tinanong si Ricardo, kung hindi ka sumasang-ayon sa akin, then let's have a one-on-one fight. Malamig na kumislap ang mga mata ni Ricardo nang marinig ito nang lumingon siya sa babaeng disipulong iyon mula sa Hudpid sect, pinapayagan ba ito ng mga patakaran? Kinagat ng babae ang kanyang mga labi, bagaman bawal ang labanan bago magsimula ang kompetisyon, kung mayroong anumang malalim na sama ng loob sa pagitan ng mga kalahok, maaari silang mag-apply para sa isang labanan kung saan ang buhay o kamatayan ay hindi mahalaga. She continued sarcastically, what? Do you really want to try your luck against Mr. Hernandez? He is already at peak Apiche realm which is only a step away from core formation realm. If you want to die then I can register your fight for pag-aproba. Ang pagkarinig nito ay nagdulot ng kaguluhan sa lahat ng naruroon habang nakatingin sila kay Arlo nang may pagtataka. Talagang karapat-dapat siyang maging bahagi ng isa sa pinakamalakas na mga sinaunang martial arts na pamilya maabot ang pinakamataas na bahagi ng Apiche na napakabata. Binata, mas alam mo kung kailan dapat umatras, payo ng isa pang tao. Ang isang mahinang tulad mo na lumalabas dito na kumakatawan sa pamilya Graham na kumikilos ng matigas ay hindi gagawan ng anumang mabuti para sa iyong sarili. Eksakto. Sumang-ayon ang ibang tao.
Nasipa ka ng kabilang sa pamilya Hernandez kaya lunukon mo na lang ang pride mo. Parehong malisyoso o mabait na nagsalita ang mga tao sa kanya ngunit ang makikita lang ay ang determinasyon sa mukha ni Ricardo habang mariin itong tumango. Sige. Then I'll have my one-on-one battle against you. Sa sandaling ito, si Ricardo, pagkatapos sumipsip ng Thousand Years No Lotus, ay nasa tuktok na naman ng kanyang official stage. Ang kanyang tunay na lakas sa pakikipaglaban ay muling tumaas kumpara noong natalo niya ang Hawkeye Ghost. Kumpiyansa siya na ang pagkatalo kay Mr. Hernandez ay kailangan lamang niyang gamitin ang 20% ng kanyang lakas at hindi maglalantad ng labis. Nang matapos siyang magsalita ay napatingin ang lahat kay Ricardo na may halong pagtataka. Hindi nila inaasahan na papayag talaga siya. Ang babaeng disipulo mula sa Heartbeat Sect ay tumigil saglit bago ngumisi, naghahanap ka talaga ng kamatayan. Humalaklak si Arlo at tumingin kay Ricardo na may masamang ekspresyon, good. Dahil gusto mo nang mamatay, pagbibigyan ko ang hiling mo. Tara na sa labas. Sandali lang. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang malinaw na boses ang umalangaw-ngaw. Narinig ni Ricardo ang boses at nagtatakang lumingon. Nakilala niya ito bilang disguised voice ni Savannah pagkatapos nitong magbihis ng lalaki. Sa sumunod na segundo, mabilis na naglakad ang henyong babae mula sa pamilya Graham na may galit na tingin sa kanyang mga mata at malamig na tumayo sa pagitan ni Ricardo at Arlo na nagsasabing, lalabanan ko siya sa halip na tumabi ka. At sino ka? Malamig na tanong ni Arlo na may kasamang mapang-asar na tawa. I'm also from the Graham family. I will fight you in behalf of him. Do you dare? Malamig na sabi ni Savannah. Katatapos lang niyang mag-ayos ng kwarto at nagpas siyang lumabas para makalanghap ng sariwang hangin habang hinahangaan ang tanawin sa labas nang masaksihan niya ang nangyari kanina. Sa kanyang pagtataka, si Ricardo na dati ay walang lakas ng loob na makipaglaban sa mga miyembro ng pamilya Wood ay gusto nang hamunin si Arlo. Sinubukan bang magpakamatay ng lalaking ito? Hindi ba niya narinig na nasa opiciapic level na si Arlo? Tumingin si Ricardo kay Savannah na may makahulugang mga mata. Hindi niya inaasahan na tatayo siya sa mga ganoong oras. First. Dalawa lang ang kasali na disipulo ng pamilya Graham. Lahat ba sila nagmamadali patungo sa kanilang kamatayan? Panunuyan ng babaeng disipulo mula sa Heartbeat Sect sa likod ng kanilang counter. Nang marinig ang pananalitang ito, ang lahat ng naruroon doon maliban kay Savannah at Ricardo ay umiling sa hindi pagsang-ayon. Oh, 2 tao lang. Tapos ngayon kailangan kong pumatay ng isa. Ha. Mayabang na sabi ni Arlo habang nakangiti ng malawak. Mabangis siyang tumingin sa kanyang mga mata at itinuro ang pinto, at sinabi kina Ricardo at Savannah, wala akong pakialam kung sino ang darating o kung magkasama kayong dalawa. Fair na. Ang sabi lang ng lalaking ito ay gusto niyang makipagkumpetensya sa akin at matukoy. Life or death ang babaeng taga-Heartbeat Sect ay nakapasa na sa duel application namin, kaya huli na siya para mag-backout ngayon. Gusto kong malaman ninyo kung ano ang tunay na lakas. Kung wala kayong lakas ngunit umasta pa rin, dapat magbayad kayo ng mabigat na halaga. Sa puntong ito, ang lahat ay tumingin kay Ricardo nang may paghamak at hindi makapaniwala. Yeah, what's the point of acting tough when you have no power? At bakit gusto niyang makipagkumpetensya sa ibang tao sa buhay o kamatayan? Ang Hernandez family genius ay nasa tuktok na ng opisya sa murang edad. Paano may kukumpara ng sinuman? Sipa ka lang at tiisin mo. Kung mahina ka, pagkatapos ay panatilihin ang iyong init sa ilalim ng kontrol. Ngayon mayroon na lang silang 2 tao mula sa pamilya Graham na natitira. Kung ang isa pa ay bumagsak ngayon, sila ay tuluyang masisipa sa Ancient Martial Arts Alliance. Anong idiot na hindi nakakaintindi ng pagpipigil? Nang marinig ang mga komentong ito ay nakaramdam ng galit si Savannah kay Ricardo. Ngunit ang mga bagay ay umabot hanggang dito. Hindi niya maaaring hayaan si Arlo na i-disable o patayin man lang siya. Wala siyang choice kundi lumaban para sa kanya. Siya rin ay nasa tuktok ng opisya sa bandang huli. Dapat may pagkakataon siyang manalo.
Natalo man siya, siguradong hindi siya mawawalan ng buhay. Sige. Sasama ako sa'yo sa labas. Iyon ang naisip ni Savannah habang tinatango ang kanyang ulo na inihahanda ang sarili para sa labanan. Hinayla siya ni Ricardo pabalik. I appreciate your kindness but I can handle my own affairs. Nang marinig ang pahayag na ito, galit na tinitigan siya ni Savannah na nakaramdam ng inis na katawa-tawa siya, your own affairs. You think I'm willing to help up your mistakes? Do you know how much the competition means? Dahil sa pagiging impulsive mo, kapag may nangyari, tapos na tayo. Magwala ka. Tumabi ka. Namula ang magagandang mata ni Savannah habang sumisigaw siya ng malakas patungo kay Ricardo. Ang lahat ay pinanood ang eksenang ito na lumaganap sa harap nila na nagpapakita ng mga ekspresyon na puno ng pangungutya at panunuya na ibinaon ang kanilang tingin kay Ricardo na puno ng paghamak at mapanghamak na tingin. Anong nangyayari dito? Biglang umalangaw ang malamig na boses. 3 babae ang pumasok sa inn, nakasimangot sa nakita nilang kaguluhan. Kabanata 378 unang araw sa paglabas. Nang malapit nang humakbang si Savannah at labanan si Arlo, isang malinaw at kaaya-ayang boses ng babae ang umalangaw. Sa sumunod na segundo, 3 figure ang pumasok sa inn, dahilan para magliwanag ang mga mata ng lahat. 2 sa mga babae ang mukhang nasa 30s na, naglalabas ng walang katapusang alindog sa bawat galaw nila. Para silang hinog na mga may lakotan na napitas sa tamang panahon. Ngunit ang dalaga sa kanila ang tunay na nakakabighani. Para siyang diwata na lumabas sa isang pagpipinta malinis at banal ang kilos niya, para siyang diyosa ng yelo. Ang kanyang magagandang mga mata ay kalmado at maaliwalas, ngunit kahit sinong lalaki na masulyapan ang mga ito ay pakiramdam na parang malulunod siya sa kanilang kailaliman. Nang makita ni Arlo ang 3 taong ito lalo na ang makapidyo hiningang magandang dalaga agad na nawala ang kanyang kayabangan. Phoebe, anong dinadala mo dito? Bagamat ang dominanteng si G. Hernandez na ito ay karaniwang kumilos ng mahigpit sa iba, nilapitan niya ngayon si Phoebe na may nakasulat na pambabala sa buong mukha. Ngumiti siya ng sobrang lapad. Sinulyapan siya ni Phoebe ngunit hindi nagpakita ng anumang partikular na reaksyon. Sa halip, ibinaling niya ang kanyang tingin kay Savannah at Ricardo bago mahinahong sinabi, ako si Phoebe Bishop mula sa Hudpid Sect responsable sa pagpapanatili ng kaayusan bago magsimula ang Clan Grand Competition. Kung pareho kayong may kailangan para makipagkumpetensya sa isa't isa, bakit hindi maghintay ka muna? Habang nagsasalita si Phoebe, lalong lumalamig ang kanyang tono, at kasabay nito, isang matalim at nakakagigil na aura ang lumabas sa kanya. Sa isang iglap, ang temperatura sa unang palapag ng inn ay tila bumagsak sa ibaba ng pagyayelo, na naging sanhi ng marami na nanginginig ng hindi sinasadya. Bagamat nanatiling tahimik at hindi apektado si Ricardo, may bakas ng pagkagulat ang sumilay sa kanyang mga mata. Yugto ng mid-core formation. Damn! Napakalakas ng malamig na babaeng ito, ha? Kung isa sa alang-alang ang kanyang edad, halos wala pang 20s, ilang taon na mas bata sa kanya, ngunit naabot na niya ang kalagitnaan ng yugto ng core formation. Ang Hudpid Sect ay talagang kapansin-pansin sa nakatagong antas ng martial arts. Hindi napigilan ng mga nanunood na magdulot ng kaguluhan sa harapan ng batang may bahay ng Hudpid Sect. Napuno ng sindak, paghanga, at pagkamangha. Siya ba ang young mistress ng Hudpid Sect? Nakakatakot talaga ang lakas niya. Ito ba ang aura ng isang eksperto sa core formation? Napakaganda niya. Sa sandaling ito, si Arlo ay nagsuot ng isang mapait na ngiti at hindi nagpakita ng anumang tanda ng sama ng loob kay Phoebe. Sige, sige. Walang problema. Phoebe, dahil sinabi mo na, hahayaan ko muna sila. Bahagyang tumango si Phoebe. Humalaklak si Arlo, saka itinuro sina Ricardo at Savannah, nanunuya, yung dalawang walang kwenta mula sa pamilya Graham, dapat pasalamatan mo si Phoebe sa pagliligtas ng buhay mo. Kumunot ang noo ni Savannah pero nanatiling tahimik. Marahil dahil sa pagseselos at pagkukumpara ng babae, hindi niya gaanong minahal si Phoebe. Naniniwala siya na pagkatapos na maibalik ang kanyang pagkababae,
Ang kanyang hitsura ay tiyak na hindi mas mababa kaysa kay Phoebe. Tungkol sa talento, naisip niya na kung lumaki siya sa hidden martial arts realm mula sa murang edad, maaaring umabot na siya sa level ni Phoebe. Ricardo chuckled, "Sorry, we really don't need ta. It should be thanking her for saving your life." Nang marinig ito, nagkagulo ang eksena. Napatingin ang lahat kay Ricardo na may bakas ng pagtataka sa kanilang mga mata. Walang inaasahan na sasabihin niya ang mga ganoong salita. Isa talaga siyang impulsive na binata na hanggang ngayon ayaw pa ring umatras. Hindi nasisiyahang tumingin si Phoebe kay Ricardo habang kumikislap ang maganda nitong mga mata na may masamang ekspresyon habang nagsasalita ng walang pakialam, "Galing ka ba sa pamilyang Graham? Unang beses mo bang lumabas?" Ito ay isang bilog kung saan ang lakas ang namumuno sa lahat. Kung wala ka kakayahan o kapangyarihan, kung gayon mas mabuti para sa iyo na maging mahinahon at pigilan ang iyong sarili sa halip na maging mayabang. Sa sandaling ito, ang magandang babaeng pinuno ng Hudpid sect ay tila tinuturuan niya si Ricardo sa mapang-akit na paraan. Sa kanyang mga mata, ang kanyang pag-uugali ay tila katawa-tawa at parang bata kumilos siya na parang isang taong hindi alam ang kanyang lugar. "Paano mo nalaman na wala akong kapangyarihan?" Mahinahong tanong ni Ricardo. Natigilan si Phoebe nang marinig ang tanong na ito dahil nagulat siya dahil hindi niya inaasahan na may maglalakas loob na magtanong sa kanyang awtoridad. "Okay then. Let's see what kind of ability you possess during the competition," cool na sabi ni Phoebe bago tumalikod at naglakad palabas ng hindi na interesadong makipag-usap sa tulad niyang impulsive na tao. Ang dalawa pang babae sa tabi niya ay binigyan din ng masamang tingin si Ricardo bago umalis kasama si Arlo na sumusunod sa likuran nila na masunurin. Tahimik na nakatayo doon si Ricardo habang siya ay malamig na sumangot sa loob. Bagamat walang masyadong sinabi si Phoebe, hindi pa rin ito kasiya siya para sa kanya dahil sa kung gaano kataas at makapangyarihang saloobin sa kanya. Kung gayon, hintayin natin kung ano ang mangyayari mamaya. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis na rin sina Ricardo at Savannah sa inn, parehong handang lumabas at tuklasin, tingnan ang mga tanawin. Siyempre, walang balak si Savannah na samahan si Ricardo. Sa puntong ito, inis at panghahamak lang ang naramdaman niya sa lalaking ito. Ngunit si Ricardo ay tila walang pakialam sa kanyang nararamdaman at sumunod sa kanyang likuran. He sincerely said, "Kahit hindi naman kailangan, salamat sa kanina." Nang marinig ito, lumingon si Savannah na may panunuya sa mukha. "Hindi kinakailangan. Hey, Mr. Willis, maaari mo bang itigil ang iyong katawa-tawang pagmamataas at pagiging matuwid sa sarili? Ikaw, sa kalagitnaan ng yugto ng apesya, ay walang karapatang hamanin ang isang tao sa tuktok ng apesya. Ngayon, sinasabi mo na hindi mo kailangan ng aking tulong. Sa tingin ko kung mayroon ka talagang malakas na background, dapat mo nalang itali ang iyong buntot at bumalik sa iyong pamilya. Masyadong mapanganib ang mundo sa labas para sa iyo. Hindi ito angkop. Alam mo bang bata ang ugali mo? Ang pagtatangka mong magmukhang malakas at may prinsipyo ay nagpapatawa lang sa mga tao, at ginawa nitong biro ang pamilya ko. Nasipa ka lang, kung wala kang lakas, tiisin mo na lang. Ganon ba kahirap?" Ang mahuhusay na dalagang ito mula sa pamilyang Graham ay tila inilabas ang lahat ng negatibong emosyong pinanghahawakan niya kay Ricardo sa sandaling iyon. Ricardo, upon hearing this, looked at her for a long time, then chuckled self-mockingly, "Ganun ba? Sorry to have amused you. But rest assured, this time I'll ensure your family status even if it's just for the 30% ng cultivation resources na hinarangan mo ako." With that, nagkibit-balikat si Ricardo at tumalikod para umalis sa kabilang direksyon. "Ganun ba? Well, thank you," nginisya ni Savannah. Nais niyang sabihin ang isang bagay upang kutsain pa si Ricardo, ngunit sa ilang kadahilanan, naramdaman ang tono ng panunuya nito sa sarili at pinagmamasdan ang papaalis nitong figure, nawalan siya ng masabi. Masyado bang malayo ang napuntahan niya? Kahit na siya ay may katamtamang talento at may posibilidad na maging mapagmataas, tila hindi niya ito tunay na nasaktan sa anumang paraan. Kabanata 379 na gustong magkasundo ng Lowe family.
Bukas ang opisyal na pagsisimula ng Clan Grand Competition. Ngayon, inabisuhan ng Hudpid Sect ang lahat ng sinaunang martial arts na pamilya, sekta, at individual na practitioner tungkol sa mga pagsasaayos para sa kompetisyong ito. Ang Ancient Martial Arts Alliance ay unang binuo ng 6 na nakatagong kapangyarihan na magkasama, ngunit kalaunan ay naging 5 pagkatapos ng pagbagsak ng pamilya Graham. Ang bawat Clan Grand Competition ay na-host sa pamamagitan ng 5 nakatagong kapangyarihan, kaya bawat oras ay may iba't ibang mga panuntunan. Sa pangkalahatan, ang Clan Grand Competition ngayong taon ay binubuo ng 2 pangunahing kaganapan, ang pagsusulit sa kwalifikasyon ng Ancient Martial Arts Alliance at ang pagsubok ng individual na ranggo. Ang pagsusulit sa kwalifikasyon ng Ancient Martial Arts Alliance ay nahahati sa 5 maliliit na proyekto na sumubok ng atake, depensa, bilis, oras ng reaksyon at tibay ng mga kalahok. Ang mga kalahok na nakapasa sa mga pagsusulit na ito ay maaaring masiguro ang kanilang pamilya o lugar ng sekta sa Ancient Martial Arts Alliance at makatanggap ng kaukulang cultivation resources. Ang mga individual na practitioner ay maaari ding makatanggap ng mga gantimpala para sa kanilang pagganap sa mga pagsusulit na ito at maaaring ma-recruit pa ng isang pamilya o sekta. Tulad ng para sa pagsubok ng individual na pagraranggo sa susunod na yugto ng kompetisyon, ito ay hindi lamang tungkol sa pagpasa sa isang pagsubok ngunit purong kompetisyon. Gayunpaman, ang Hudpid Sect ay hindi pa nagbubunyag ng mga tiyak na alituntunin na tila nababalot ng misteryo. Samantala sa kabilang panig Edoland. Sa loob ng Low Residence, nakaupo doon si Victoria na may mahigpit na ekspresyon. Romeo, Harlow, Owen, George, Jennifer, at ilan sa pinakamalakas na eksperto sa pamilya, kasama na si Charlie, ay naruroon. Yun ang sitwasyon. Sa ngayon, na-offend ng pamilya natin ang NC organization, at baka maghiganti sila, seryosong tono ni Victoria. Lahat kayo ay miyembro ng pamilya, at ang bagay na ito ay may kinalaman sa bawat isa sa inyo. May naiisip ba kayo? Malamig na tanong ni Victoria. Sa sandaling ito, nabaling ang tingin ng lahat kay Romeo at sa kanyang anak, puno ng paninisi at galit. Ma, nakalimutan mo ba kung paano ka muntik mapatay ni Romeo noong nakaraan? Bakit ka na naman ba nakikisali sa kanya? Kumunot ang noo ni Owen, na nagpapakita ng malungkot at hindi nasisiyahang ekspresyon. Dahil ang pamilya ni Emmanuel ay pinatalsik sa angkan at ang naunang pagtatangka ni Romeo na patayin si Victoria, malamang na ibibigay ni Victoria ang kapangyarihan ng pamilya kay Owen sa hinaharap. Kaya naman, natural na galit si Owen sa sandaling ito, alam niyang nasangkot na naman si Romeo kay Victoria at nagdulot ng napakalaking gulo. Sina George at Jennifer ay nagsuot din ng hindi kasiyang mga ekspresyon habang nakatingin sila kay Romeo at sa kanyang anak. Anong ibig mong sabihin na makisali ka ulit kay nanay? Inaamin ko na niligaw ako ni Elisa noon. Hindi ba ako pinapayagang matanto ang pagkakamali ko at magbukas ng bagong dahon? Sagot ni Romeo, dumilim ang mukha nang marinig ang sinabi ni Owen. Hindi lahat ng bagay ay malulutas lamang sa pamamagitan ng pag-unawa sa iyong pagkakamali. Kung maaari mong ilagay sa panganib ang buhay ni nanay, ano pa ang kaya mo? Malamig na sabi ni Owen. Sa pagkakataong ito, nagdulot ito ng napakalaking problema sa buong pamilya. Naniniwala ako na dapat ka nang tuluyang paalisin ni nanay sa pamilya. Matigas na sabi ni Owen. Bago pa makasagot si Romeo ay hamarang na si Victoria. Enough with the arguing. Romeo, hindi mo ba alam kung anong nangyayari? Naiinip na sabi ni Victoria. Sinadya niyang i-provoke si Romeo sa pamamagitan ng pagbanggit sa 200 milyon na ginamit nito para linlangan siya, na naging dahilan upang malaman ng NC organization ang tungkol sa pamilya Low. Kung hindi, mas lalo pang lumaki ang argumento. Uncle Owen, don't blame me and my dad. We are still family. Nangyari na ang sitwasyon. What's the use of talking about it now? Mag-isip tayo ng solusyon. Bagamat hindi dumating ang NC organization para sa atin. Gayunpaman, ito ay isang oras lamang, ito ay nagsaliksik ng mabuti sa NC organization, sila ay isang matinding at dominanteng puwersa,
at sila ay laging naghihiganti ang awayan ng dugo laban sa buong pamilya ay nadadamay, sabi ni Harlow. Malamig na sumangot si Owen at tumigil sa pakikipagtalo kay Romeo at sa kanyang anak. Pagkatapos ay nagsimulang talakayin ng grupo ang mga kontrahakbang. Sa wakas, naisip ni George at sinabing, "Nay, hindi ba 4 na tao mula sa NC organization ang namatay noong nakaraan? Ano ang nangyari sa kanilang mga katawan?" Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Victoria nang marinig ito at sumagot, "Nasa ice cellar sila sa lumang mansyon. Kasalukuyan kong pinag-iisipan kung paano ito haharapin. How to handle it. Of course, we should return the bodies to the NC organization. I believe we need to show our stance and apologize to them, stating that it was a misunderstanding last time. After all, sila naman ang gumawa. The first move, and we retaliated without knowing the circumstances, inadvertently killing those 4 individuals. I think as long as we pay some price and negotiate with the NC organization, we wouldn't really want an all-out war sa pamilya natin, tama ba, hindi pushover ang pamilyang Low." Mungkahi ni Owen. Nang bumagsak ang kanyang mga salita, nag-isip si Victoria ng mahabang sandali bago tahimik na tumango. "Sige, let's do that." Humanap ng paraan para makontak ang NC organization's representative sa Crinford at ibalik sa kanila ang 4 na bangkay na iyon, na ipinahayag ang saloobin ng ating pamilya. Para maging ligtas, Charlie, makipagnegosasyon ka sa kanila at magdala ng mas maraming eksperto. Habang nagpapakita ang aming pagpayag na makipagkasundo, kailangan din naming ipakita ang katatagan ng aming pamilya, para maging handa silang umupo at makipag-usap. Noong umagang iyon, nakatanggap ng balita ang Thunderstorm, ang Deputy Hallmaster ng NC organization sa Crinford, mula sa pamilya Low. Isang masamang ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha habang binabasa niya ang kanilang mensahe. Puno ng uhaw sa dugo ang kanyang mga mata. Ang Thunderstorm ay kasing lakas ng Black Star Hallmaster ngunit may mas malupit na reputasyon kaysa sa kanya. Kilala siya sa pagiging mapaghiganti at uhaw sa dugo. Ang kanyang mga aksyon ay madalas na sukdulan at hindi makatwiran. Ito ay tiyak na dahil dito na ang Black Star Hallmaster ay humawak sa posisyon na ginawa niya. Kung Thunderstorm ang namamahala, ang mga bagay ay madaling mawala ng kontrol. At ngayon, ang pamilya Low, sa pamamagitan ng ilang stroke ng masamang kapalaran, ay nagkataong nakikipagnegosasyon sa NC organization ng papunta na ang Black Star Hallmaster na lumahok sa Clan Grand Competition, at ang Thunderstorm ang namamahala sa lugar ng Crinford. Bagyo, ano ang dapat nating gawin? Hindi pwedeng mamatay ng walang kabuluhan ang 4 kong kapatid. Ang Triangular Eyes ay isa ring mabisyo at walang awa na karakter, nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa tagiliran. Tumango si Thunderstorm, na naglalabas ng matinding intensyon ng pagpatay. Gusto talaga ng pamilyang Low na ito na makipag-ayos sa amin, sa pag-iisip na maaari nilang ayusin ang mga bagay sa pamamagitan ng pag-aalok ng pera. Maliban kung ibibigay nila sa amin ang lahat ng mga ari-arian ng buong pamilya, baka pagkatapos ay magpakita ako sa kanila ng kaunting awa at hindi papatayin silang lahat. Kung napakadaling makipagkasundo, sino ang matatakot sa ating NC organization sa hinaharap? Naging mabangis ang ekspresyon ng Thunderstorm, na sinundan ng isang nakakatakot at mabangis na ngiti. Gusto nilang ibalik ang mga katawan sa atin. Fine. Sisiguraduhin kung hindi na sila babalik. Sabihin sa pamilya Low na magkita tayo ngayong gabi sa Dolorzano Mountains. Kabanata 380 Walang kamatayan at walang pagsuko. Kwalipikado ka ba? Nang gabing iyon. Sa tiwangwang Dolorzano Mountains, nag-aabang ang Thunderstorm at ilang bihasang miyembro ng NC organization na may triangular eyes. Alinsunod sa kanilang kasunduan, bandang 11:00 ng gabing iyon, dumating si Charlie at ang 12 mga bihasang miyembro ng pamilya Low na may bitbit na 4 na kabaong. Lumingalinga si Charlie sa paligid at nakita niya na sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, ang grupo ni Thunderstorm ay lumitaw na mas masama. Ikaw ba si Vice Hallmaster Thunderstorm ng NC organization? Tanong ni Charlie habang papalapit.
What the F asterisk asterisk asterisk. Hindi ba alam ni Thunderstorm na siya ang Vice Hallmaster? Bakit mo idinidiin? Tumikim si Triangular Eyes kay Charlie. Are you lukang taday? Tinuro ni Triangular Eyes si Charlie at marahas na nagmura. Ngunit alam ni Charlie ang kanyang layunin sa pagdating ngayon. Ayaw niyang yumuko sa antas ng Triangular Eye. Lumingon siya sa Thunderstorm at sinabing, Thunderstorm Hallmaster, ang nangyari kanina ay isang saglit na salpok sa magkabilang panig. At ang iyong mga tao ay direktang umatake at pumatay sa mga miyembro ng Pamilya Lo na nagdulot ng mga casualty sa magkabilang panig. Ngayong gabi dinala ko rito ang 4 na bangkay ng mga lalaki. Sana ay malutas ng NC organization ang ating mga hinaing sa Pamilya Lo. Sa sandaling tumahimik ang kanyang mga salita, malamig na umungol si Thunderstorm, so what you're saying is it's our fault. Nakaramdam si Charlie ng matinding galit sa kanyang puso ngunit dumating na may salubing gumawa ng kapayapaan mula sa kaguluhan ngayon. He smiled and said, no. I don't mean that at all. Ngayon kami pumunta dito para lang ipakita ang attitude namin sa NC organization. Dinala na namin itong 4 na bangkay ng mga lalaki. Bukod dito, kung meron pang iba. Mga kondisyon mula sa iyong panig, maaari nating pag-usapan ang mga ito. Naniniwala ako na kahit ikaw ay ayaw mong maging mortal na magkaaway tayo forever, right? Surely not. Nang marinig ang pahayag na ito mula kay Charlie, biglang sumabog ang tawa mula sa Thunderstorm na para bang narinig niya ang isang malaking biro sa mundong ito. Ang Triangular Eyes kasama ang iba pang skilled members na naruroon ay tumawa rin ng mapanukso. Sa wakas, pagkatapos ng kanilang pagtawa, ang Thunderstorm ay nanlilisik ng masama habang nagsasalita ng malamig, naging tanga ba kayo mula nang manatili sa Edoland ng matagal? Sa tingin niyo ba ay may ibig sabihin ang pagiging isang kalokohan na first-rate clan sa Edoland? Sa tingin mo, sapat ka ng kwalipikado para labanan kami hanggang kamatayan? Anong biro? Habang nagsasalita si Thunderstorm, bigla siyang tumayo na may nakapaligid na aura sa kanya. Damn it, pinadalhan nila ako ng 4 na kabaong sa kalagitnaan ng gabi. Are they trying to threaten me? Want to make peace? Fine. My condition is that I'll kill all of you. We were planning on expanding to Edoland recently, so let's start by taking down your family, and establish our dominance. Ha. Kasabay ng dagandong, ang Thunderstorm ay sumusugod kay Charlie at sa kanyang mga kasama na may malakas na enerhiyang uhaw sa dugo. Ang natitira sa NC organization ay sumunod na malapit sa kanyang likuran na may matinding pagpatay. Namutla ang mukha ni Charlie at ng kanyang grupo nang mahuli sila sa direktang pag-atake ng NC organization. Inisip nila na ang sarili nilang puwersa ng mahigit 10 eksperto sa Bright Force at Dark Force ay sapat na para pigilan sila ngunit parang hindi man lang sila itinuring ng NC organization na mga karapat-dapat na kalaban. Hindi nagtagal, ang lambak ay napuno ng hiyawan at pagdanak ng dugo. 2:00 ng madaling araw. Boom! Ang pinto ng Low Residence ay binasag ng isa sa mga kabaong. Sa sandaling ito ang lahat mula sa Pamilya Lo ay naghihintay ng balita mula kay Charlie sa loob ng Low Residence. Nang makarinig sila ng kaguluhan sa labas, lahat ay nagmadaling lumabas sa harap ng bakuran. Nang makita nila ang kabaong na bumagsak sa pintuan at lumilipad papasok, ang mukha ng lahat ay puno ng matinding hinala. Sa sumunod na segundo, ikinaway ni Victoria ang kanyang kamay, at 2 gwardya mula sa Pamilyang Lo ang lumapit upang iangat ang takip ng kabaong. Isang malakas na amoy ng dugo ang agad na napuno ng hangin. Kriek! Naghiyawan sa takot ang 2 gwardya na nagbuhat ng kabaong. Namumutla na rin sa takot sina Victoria, Romeo, Owen, at ang iba pa. Sa loob ng kabaong, nakahiga si Charlie, halos hindi nakakapit sa buhay, napapaligiran ng mahigit 100 pinutol na ulo. Lahat sila ay mga piling miyembro ng Pamilya Lo na sumunod kay Charlie sa pagkakataong ito. Kabog. Flop. Napaatras ng ilang hakbang si Victoria, saka umupo sa lupa, nanginginig ang buong katawan. Yung iba parang nababalot din sa takot at galit.
Anong nangyayari? Ano ito? Bakit? Bakit namatay silang lahat? Pinatay ng NC organization ang lahat ng elite na miyembro na ipinadala namin. Ang mga walang pusong hayop na ito. Gusto namin ng pagkakasundo, at gumamit sila ng malupit na pamamaraan. Paano nangyari ito? Kung pinagsama, si Charlie at ang iba ay may malaking lakas. At gayon paman, patay na silang lahat. Matapos ang paunang kalungkutan at galit, ang mga miyembro ng Pamilya Low ay nagsimulang makaramdam ng matinding takot. Ang mga eksperto na ipinadala nila sa oras na ito ay ang gulugod ng Pamilya Low. Kabilang sa kanila ang ilang makapangyarihang Dark Force Warrior, kabilang si Charlie, at higit sa 100 dalubhasang eksperto sa Bright Force. At ngayon, halos lahat sila ay patay na. Hindi tulad ng naunang insidente ng saktan ni Ricardo ang grupo ng mga eksperto sa Pamilya Low, walang awa ang Thunderstorm at ang iba pa. Sa madaling salita, halos nalipol ang pinakamakapangyarihang mga eksperto ng Pamilya Low. Bukod dito, sa paghusga sa ugali ng NC organization, malinaw na wala silang intensyon na magkasundo. Hindi kaya gusto nilang lipulin ang Pamilya Low. Sa sandaling iyon, nadama ni Victoria at ng lahat ng miyembro ng Pamilya Low ang isang napakalaking pakiramdam ng nalalapit na kapahamakan. Anong nangyari? Charlie, what the hell happened? Napaupo si Victoria sa lupa, paos ang boses habang pilit na sinisigawan si Charlie na tila nasa huling hininga. May binuhat si Charlie, at pagkatapos ng ilang subo ng dugo, mahina niyang ikinwento ang mga pangyayari. Matapos marinig ang buong kwento, namula ang mukha ng lahat. Tapos na. Gusto talaga tayong lipulin ng NC organization. We're finished. The Low family is finished. May ilan pang nagtuturo kay Romeo at Harlow sa dahilan ng kaguluhang ito. Anong gagawin natin ngayon? Anong gagawin natin? Nataranta ang lahat. Ang ilan ay tumingin sa walang ulong bangkay na nakahiga sa kabaong habang ang iba naman ay emosyonal na nasaroon ng loob. Pakiramdam ko ay may nalalapit na sakuna. Nang inag ang buong Victoria. Nawala ng kulay ang kanyang mukha dahil sa takot at pagkalito dahil kung gusto talaga ng NC organization na sirain sila ng tuluyan, hindi siya makakatakas ng hindi nasaktan dahil siya ang may pananagutan sa pamumuno sa kanyang angkan. Ano ang dapat niyang gawin? Ayaw pa niyang mamatay. Makalipas ang ilang sandali. Sa loob ng tirahan ni Victoria, tanging siya at si Romeo, ang kanyang anak, ang naiwan sa silid. Ngayon, nasa iisang bangka na tayong tatlo. Nagsimula ang buong sitwasyong ito dahil sa iyo. Kung talagang gustong lipulin ng NC organization ang pamilya natin, walang alinlangang mapapahamak din kayong dalawa. At natatakot ako na nasa iisang bangka ako. Malungkot ang tono ni Victoria. Sina Romeo at Harlow ay napuno ng takot at pagkabalisa sa sandaling ito. Alam namin. Lola, anong gagawin natin? Tatakbo ba tayo? Tumakbo ng malayo sa lalong madaling panahon. Nanginginig ang boses ni Harlow sa paghikbi. Malamig na ngumuso si Victoria, tumakbo. Saan ka tatakbo? Napakalawak ng impluwensya ng NC organization na kahit tumakas ka sa ibang bansa, mahahanap ka nila kung gusto nila. Pinagalitan niya si Harlow sa nagngangalit na mga ngipin. Matanda na siya sa edad at hindi na makayanan ang ganitong kaguluhan. Hindi pa banggitin kung makakatakas ba talaga sila, kahit na kaya nila, malaki ang posibilidad na mamatay sila sa daan. Sa sumunod na sandali, isang madilim, tuso, at walang awa na ekspresyon ang bumungad sa mga mata ni Victoria. Now, I have a plan. Kung gusto nating mabuhay, kailangan nating habulin si Mason. Mason. Sabay na bulalas ni Romeo at Harlow na hindi makapaniwala.